Ito banda oh. Gandang hapon po, nandito po tayo sa Bali 1, San Antonio, Parañaque para mag-set preaching po ng libre. Magandang hapon po sa bawat isa at pasensya po sa abala na aming magagawa sa hapon po ito. Kami po ay mga ngaral ng salita po ng Diyos at ito po ay hindi pa tungkol sa reliyon. Ito po ay libre lang, walang bayad. Dahil libre lang po ipinangangaral ang salita po ng Diyos. At bago po ako magsisimula, ako muna po ay magpe-pray. Nawa sana ay tayo ingatan ng Diyos. Tayo po ay maging blessed sa mensahe po na ating mapapakinggan. Patungkol po sa katiyakan ng pagtungo po sa langit. Ang langit Diyos, pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa hapon ito, Diyos, na kami po ay magbahagi ng iyong salita. Patuloy, O Diyos, na kumilos ka, Panginoon, sa puso ng bawat isang tao na maabot po ng aming libreng pangangaral na, O Diyos, maunawaan nila ang kahalagahan ng may tunay at tamang relasyon sa iyong bugtong na anak. Walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo na siya nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat. Itong aking dalangin sa pangalan ng Jesus na ang tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. At pasensya po sa abala. Kami po yung mga ngaral from Macedonia Baptist Bible Church. At narito kami upang magbahagi ng libreng pangangaral ng salita po ng Diyos patungkol po sa buhay ng isang tao. Sa buhay, kamatayan, at buhay. At ay babahagi po namin patungkol po sa kaligtasan o katiyakan ng pagtungo sa langit. Kung sa oras na ito ay hindi mo natitiyak kung saan tutungo ang iyong kaluluwa pag dumating sa iyo ang kamatayan, ang Bible po ay magbibigay po ng mensahe. Ngunit bago po ang paraan ng kaligtasan, ay kailangan po nating malaman bakit mahalaga na maunawaan natin ang kaligtasan habang nabubuhay pa tayo. Kaibigan, sabi po ng James 4:14, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang iyong magiging buhay. Kayo nga ang isang singaw na sandaling panahon ay lumitaw at pagdakay napapawi. Kaibigan, anuman po ang kalagayan o trabaho o katatayuan po ng ating buhay, ang realidad po na darating po sa buhay ng isang tao, na tayo po ay darapnan po ng kamatayan. At ang kamatayan ito ay hindi natin masasabi na pwede siyang dumating po sa isang tao anumang oras pag nais ng Diyos na bawian po ang ating buhay. Ngunit kaibigan, ako may katanungan po sa bawat isa. Pag dumating ba sa atin ang tinatawag na kamatayan, tiyak ba natin 100% sa langit talaga tutungo ang ating kaluluwa? Kaibigan, mahalaga po na maunawaan po natin ang kaligtasan o katiyakan ng pagtungo sa langit sa pamamagitan ho ng Biblia. Alam mo kaibigan, sabi ho ng Bible, mahalaga na mapaghandaan po natin ang spiritual na kalagayan ng ating buhay o eternal. Dahil ang buhay natin dito ay inilalahan po ng Biblia na ang buhay ay napakaiksi lamang, mahal kong kaibigan. Bakit ba namamatay ang isang tao? Ano ba naging dahilan? Bakit ang tao ay dumarating sa kanya ang kamatayan? At ang kamatayan nito ay walang basihan. Lalaki ka man o babae ka man, bata ka man o matanda, may sakit ka man o wala, ang kamatayan po ay darating po sa buhay ng isang tao dahil po sa tinatawag po na kasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya nga pag ang buhay ng isang tao ay darating sa kanya ang kamatayan at hindi natin malalaman kung kailan ito darating sa ating mahal kong kaibigan. Kaya nga sabi ng Bible, dahil sa kasalanan, ang tao ay darating po sa kamatayan. Yan po ang sabi ng Hebrews 9:27, in us it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. At kung kaibigan, dapat mong malaman o maunawaan ang isang katotohanan na sinasabi ho ng Biblia o sinasabi po ng salita ng Diyos. Na minsan tayong daratnan ng kamatayan
At pagkatapos ng minsang kamatayan, ito po ay paghuhukom o judgment. Ano ba ang minsang kamatayan? Ang minsang kamatayan, kaibigan, ito po ang ating katawan. Ibig sabihin po ng death, ito po yung separation ng ating kaluluwa sa ating katawan, mahal kong kaibigan. Kaya nga sabi ng Bible, minsang kamatayan, ito po ay tinatawag na physical death, na ang ating katawan, ito po ay magkakasakit, mamamatay, dahil ito pong laman natin ay makasalanan, at ito po ay babalik sa alabo. Ngunit sabi ng Bible, pagkatapos po ng physical na kamatayan, mayroon hong judgment na sinasabi po ng Bible. Ano ba ho ang judgment na iyon, mahal kong kaibigan? Lahat po tayo ay nagkasala ho sa Diyos, kaibigan. Balang araw, tayo ho ay haharap sa banal at perfectong Diyos, at lahat tayo ay hahatulan sa lahat po ng ating mga nagawang kasalanan. May relihiyon ka man, gumagawa ka man ng kabutihan sa iyong kapwa, ang realidad sa buhay ng isang tao, lahat tayo ay mga makasalanan. Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Dahil sa kasalanan, ang tao ay hindi nakaabot sa kalatian ng ating Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, ang tao ay umaanib sa relihiyon. Kaya nga ang tao gumagawa ng mabuti. Kaya nga ang tao ay nagsisimba. Kaya nga ang ibang taong mayayaman ay nagdodonasyon sa simbahan. Kasi gumagawa tayo ng mabuti para tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Pero ang sabi po ng Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. Kaibigan, kung ipagmamayabang mo ang kabutihan na nanggagaling sa iyo, sabi mo ng Isaiah 64 verse 6, na ang ating kabutihan sa harapan ng Diyos, tirabs, o ito po'y basahang marumi lamang. Alam mo, kaibigan, hindi natin kayang linisin ng isang marumi na basahan ang kapwang marumi, kaibigan. Kaya ang ating kabutihan sa harapan ng Diyos ay hinahantulad ho sa basahang marumi ang ating katuwiran na ginagawa natin sa harapan po ng Panginoon dahil po tayo mga makasalanan. Tandaan natin, kaibigan, lahat ng nabubuhay sa mundong itong tao, lahat ho ay makasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, for all, hindi ilan lang, for all have sinned and come short of the glory of God. Pari ka man, nagsisimba ka man, pastor ka man, ministro ka man, o nangangaral ka man ng salita ng Diyos, lahat ho tayo ay mga makasalanan. Yan ho ang sinasabi po ng Biblia na realidad o katotohanan ng isang tao, ikaw at ako ay makasalanan. Sabi nga po ng Romans 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang sabi nga po ng Romans 5 verse 12, sa isang tao pumasok ang kasalanan at pumasok sa mundo ang tinatawag ho na kamatayan. Sino ba yung isang tao na yon? Sino ba ang isang tao na yon? Na dahil sa kanya, nagkasala at pumasok sa mundo ang kasalanan at tayo ho'y darap na ng kamatayan. Si Adan ho yung mahal kong kaibigan. Dahil ang kautusan ng Diyos ay iniwan kay Adan at si Adan ay hindi sumunod. Sa salita po ng Panginoon, doon sila ho ay nagkasala. Dahil po sa kinain ni Eva, yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At pati po si Adan ay kumain din ng puno ng pagkaalam at masama, ng mabuti at masama, at nalaman nila na sila po'y hubad. At doon po, nag-ugat ang pagkakasala ho ng tao. Kaya ang tao, kaibigan, darapin sa kanyang kamatayan, ayaw mo man dumating ito, pero hindi mo matigilan ang kamatayan, kaibigan. Makasalanan ho tayo, at ang ating nagawang kasalanan, ito po'y may kabayaran. Sa batas po natin dito bilang isang tao, marami tayong batas na inalatag po. Ang ating batas dito po sa mundong ito. Maraming batas ang tao. Kaya kung may batas ang tao, aharap tayo balang araw sa Diyos.
At tayo rin po inuukuman sa lahat po ng ating mga kaibigan. Sabi ho ng Revelation 21 verse 8, all liars shall cast into the lake of fire. This is the second death. Sapat na ho ang kasinungalingan ng isang tao na ikaw at ako ay pupunta ho sa impyerno. Kaya huwag mong ipagmamalaki na maliit lang nagagawa mong kasalanan kaysa sa iba. Tandaan ho natin, lahat ho tayo liars. Lahat ho tayo nakapagsinungaling. Una sa Diyos, sa magulang natin, sa kaibigan natin, sa kumari natin, sa kumpari natin, sa kapitbahay natin, lahat ho tayo ay nakapagsinungaling. At ang sabi ng Bible, lahat ng mga sinungaling ay mayroong kabahagi sa apoy at asupre na isang ikalawang kamatayan. Wala kang may tatanggi sa iyong puso, kaibigan. Alam mo ng Diyos ang puso ng isang tao. Kaya hindi natin makapagsisinungalingan ng Diyos, kaibigan. Ang tao kaya mong taguan sa mga ginagawa mong kasalanan, pero ang Diyos, kaibigan, kailanman ay hindi mo kayang pagtaguan ng ginagawa mong kasalanan. Nag-iisa ka man sa taguman ito, sa diliman ito, lahat ng yan ay hubad sa harapan ng Diyos. Lahat ng ating nagagawang kasalanan, alam mo ng Diyos, mahal kong kaibigan. Kaya ito po ay may kabayaran, sabi ng Biblia. Unang kamatayan, physical death. Minsang kamatayan dahil sa kasalanan. At ang ikalawang kamatayan, ano ba ang ikalawang kamatayan na sinasabi po ng Bible? Ang sabi nga po ng Revelation 20:14 and 15, and death in hell will cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was found not written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa lawa ng apoy sa mga tuwid. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sinumang na hindi na isulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa lawa ng apoy. Ang tanong, kaibigan, naisulat na ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Sigurado na ba pag dumating sa iyo ang kamatayan ay sa langit ka pupunta? Kaibigan, sa oras na ito, may masamang balita na ibinibigay ang Biblia. Ngunit ang Biblia ay hindi puro masama lang. Mas lamang ang pag-ibig ng Diyos na nais ipaabot sa oras na ito para sa iyo, kaibigan. Sa kabila na ikaw at ako ay makasalanan, sa kabila na busy tayo sa mga bagay-bagay na panandalian sa mundong ito, ang Diyos ay nagbibigay pa rin po ng paalala po sa atin. Habang may buhay pa, may pag-asa. At ang pag-asa na yan ay makikita mo sa ating Panginoon Jesucristo. Ano ba ang pag-asa? Ang maiwasan mo ang kapahamakan ng impyerno. Impyerno ho tayo lahat dahil makasalanan tayo. Yan ang sabi ng Bible. Lahat ng nagkasala, maliit man ito, malaki. Sabi ng Bible, pupunta ho tayo ng impyerno. Ngayon, kaibigan, paano ba pumunta ng langit? Paano ba matiyak ang buhay na pagtungo sa langit? Alam mo, kaibigan, may kasagutan ho ang Biblia. Biblia po ang basehan ng pananampalataya para malaman mo ang mga makalangit na bagay na nais ng Diyos ipaabot sa iyo sa pamamagitan ng banal niya na salita. Walang iba kundi ang Biblia. Sabi ho ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa mga taong makasalanan. John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Maraming beses na natin naririnig ang John 3 verse 16. Ang tanong, kaibigan, sinampalatayanan mo ba ang ibinigay ng Diyos Ama 2,000 na akaraan para bayaran ho ang kasalanan mo, para bayaran ho ang kasalanan ng mundo? Sinampalatayanan mo na ba sa Jesus personally as a Lord and Savior ng iyong kaluluwa pag dumating sa iyo ang kamatayan? Ang kaligtasan ho ay hindi mo makukuha sa relihiyon mong inaaniban. Kahit sa relihiyon ko, hindi mo makukuha ang buhay na walang hanggan. Ang kabutihan mo ay hindi makapagbibigay sa iyo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa langit. Bakit ito? Dahil makasalanan nga tayo eh. Kaya nga ang Diyos Ama dakilaw ang pag-ibig. Kasi alam ng Diyos na ang tao ay magkakasala. At alam ng Diyos
na ang sa paraan ng tao ay hindi niya makakanta ng buhay na walang hanggan, kundi binigay niya ang bugtong yan na anak para bayaran ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, ang kasalanan ng sangkatauhan. Ibinigay niya si Jesus sa krus po ng Kalbaryo. Kaya nakaraan, naalala naman natin ang kapanganakan ni Jesus. Tama, ng 25, may natanggap ka na regalo. Meron kang 13 month, baka umabot pa ng 16 month na tanggap mo. Dahil naalala naman natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Tama ba? Nakatanggap tayo ng mga physical na regalo sa ating mga mahal sa buhay, pati sa ex mo. Huwag naman. Tama ba? Nakatanggap tayo ng regalo sa mga asawa, sa asawa natin. Hindi sa mga asawa natin. As isa lang asawa dapat eh. Sa asawa natin, nakatanggap tayo ng regalo sa mga anak natin. Nakatanggap tayo ng regalo sa mga mahal natin sa buhay. Dahil ang simbolo ay ibinigay talaga ng Diyos Ama ang bugtong ng anak para ho sa ating makasalanan. Kaya nga po sabi ng Lucas 5 talata 32, I came not to the righteous but sinners to repentance. Pumarito ako hindi para sa matutuwid, kundi sa mga taong handa sa pagsisisi. Bumaba sa Jesus, isang Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsaban para mamayubay sa cross ng Kalbaryo para ho sa ating mga makasalanan. Romans 5 verse 8, but God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. That what? Ipinagtatagubili na ng Diyos ang pag-ibig niya para sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Alam mo, karapat dapat tayo sa impyerno. Pero ang Diyos, inako niya ang kasalanan mo. Inako niya ang hindi niya kasalanan para ho tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa kapamakan po ng impyerno. Pero ang sabi ho ng Bible, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Ang kaligtasan po ay ino-offer ng Diyos sa mundo. At ang sino mang sasampalataya sa bugtong na anak na sa Jesus, siya lang ang bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ba, lahat mo ng tao tatanggap kay Jesus bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas? Napakarami yun ng religion. Nagkakaiba ng turo. Pati reliyon kasama sa kaligtasan. Pati ang good work kasama sa kaligtasan. Tatandaan mo bilang isang tao, wala tayong ambag sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sapat na ho ang kamatayan ni Jesus. Sapat na ho ang perfectong dugo ni Jesus para ho bayaran po ang ating mga pagkakasala. Tatanggapin mo lang, sasampalatayanan mo lang ng tunay sa iyong puso dahil ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos na walang bayad. Ang regalo ho ay hindi binabayaran. Ito po ay tinatanggap lang dahil ang nagbibigay, siya na po ang naghirap. Tatanggapin lang ng tao ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sa Jesus na po ang nagbayad ng ating mga pagkakasala. 2,000 na karaan sa ipinako sa krus, namatay, inilibing, at makalipas ng 3 araw, Jesus Christ is risen from the dead. At ang sabi ng Bible, pag magtitiwala ka sa Kanya, mayroon ang buhay na walang hanggan. Sabi ko na Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Regalo na walang bayad, buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus, ating Panginoon. Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace are you saved, through faith in that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ang kaligtasan ay pananampalataya, regalo ng Diyos, hindi sa ating good works, para huwag tayong magmayabang sa harapan ng Panginoon. Ang tao ay mayabang, likas po sa atin ang mayabang, kaya ang kaligtasan ay ibinigay ng Diyos sa pananampalataya, walang halong gawa ng tao, pananampalataya. Kung ikay naman ay nananampalataya, ang bunga ng pananampalataya, gagawa ka ngayon ng good works. Ganun po. Kailangan mo munang manampalataya. Kailangan mo munang tanggapin sa Jesus
bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, kaibigan. Hindi tayo maliligtas sa ating reliyon sa kamatayan sa impyerno. Hindi tayo kayang iligtas ng ating mabubuting gawa sa kamatayan ng impyerno, kundi si Jesus lang ang nagliligtas sa kamatayan po ng impyerno. Si Jesus lang ang kaligtasan, wala nang iba. Sabi nga po ng Acts 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Wala makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan po ng ating Panginoon. Jesus Christ is only way to heaven at dapat maunawaan ng tao, si Jesus lang ang nagliligtas, wala nang iba pa. Si Jesus lang, isang Diyos, nagkatawang tao, tinalikuran ang langit, nagpakababa, ipinanganak sa sabsaban, pwede naman sa mga marangyang buhay, pero pinili ang sabsaban para makita ng tao na kahit mahirap ka, anuman kalagayan mo, anuman kasalanan mo, kaya kang tanggapin ng ating Panginoon. Ang nais lang ng Diyos, puso mo, kaibigan. Yung puso mo, kaibigan. Ang nais ng Diyos ay ang puso lamang ng isang tao. Puso na willing, aminin na siya'y makasalanan, aminin na siya'y mahina, at kailangan niya ng isang persona na magliligtas sa kanya sa kapamakan ng impyerno, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Buhay ka pa. Huwag mo sinahin ang buhay mo dahil sa bisyo at kasalanan. Masarap mo ang kasalanan at bisyo, pero tandaan mo, ang buhay na kasalanan, kamatayan sa impyerno. Ngunit, ang pag-ibig ng Diyos, pag lumapit sa Kanya, buhay na walang hanggan, nakapiling mo ang Diyos pag dumating sa iyo ang kamatayan. Tandaan natin, kaibigan, ang kasalanan at bisyo, masarap, pero at buhay at pamilya ng isang tao, dahil ang dyablo, ang kanyang ginagawa lang sa mga tao ay mangwasak, mansira, mandaya. Pero ang Diyos ay aayusin ang sirang puso ng isang tao, aayusin ng Diyos ang sirang pamilya pag lumapit tayo sa ating Panginoon. Kaibigan, habang malakas ka pa, habang narinig mo pa ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, mahirap na dumating sa atin ang kamatayan na wala tayong relasyon kay Kristo. Katakot, ang sabi ng Bible, mas nakakatakot. Huwag mong katakutan ang pisikal na kamatayan, bagkos katakutan mo ang espiritual na kamatayan, pang walang hanggan nandun. Dito, pag napapasok tayo, maliit lang pero lahat ramdam ng ating katawan. Doon sa impyerno, pang walang hanggang pagdurusa. Pero mahal ka lang, Panginoon, hindi nagkataon na kami narito, kundi nais talaga ng Diyos, ipabot sa iyo ang libreng pangangaral patungkol ho sa kaligtasan, hindi patungkol sa reliyon, kundi patungkol sa tamang relasyon natin sa ating Panginoon. Nawa sana ho ay naging blessing ang paalala ng salita ng Diyos, huwag kang mamamatay, na wala ka pang katiyakan sa iyong puso sa pamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Manampalataya ka sa pangalan ng Panginoong Isus at ikaw ay maliligtas at ang buong sambahayan mo. Ang maraming Diyos, banal, dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, na muli kami po ay nakapagbahagi ng libreng pangangaral sa kamatayan at buhay. Buhay na nanggagaling sa bugtong mong anak, na sabi ng iyong salita, ang sinumang sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay. Ngunit ang hindi tatalima sa anak ay mananatili ang galit ng Diyos. Maraming salamat, Ama, sa iyong banal na salita na patuloy na nagbibigay sa mundong itong makasalanan, sa mundong itong mandaraya. Salamat sa liwanag na nagagaling kay Kristo sa pamamagitan ng iyong salita
na kami po'y dati bulag sa kasalanan, tradisyon ng mundo ay nagkaroon ng liwanag sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa bugtong mong anak, walang iba kundi sa Jesus. Maraming salamat sa iyong salita na nalalaman namin na mayroon pala katayakan ng langit sa pamamagitan ng pananampalataya sa bugtong mong anak na sa Jesus. Maraming salamat, Ama. Ingatan mo po ang mga nagkakuhan dito. Papalain mo po ang mga nagaan ng buhay dito, Diyos. Ingatan sila. At tawa sana ako may buhay pa kay Kristo Jesus. Maraming salamat, Ama. Patawad sa aming mga pagkukulang at kasala. Maraming salamat, O Diyos. Napakabuti mo. Sa kabila na ang dami naming pagkukulang, laging nandyan ang biyaya mo para po sa amin. Maraming salamat. Tumaking dalangin sa pangalan ng Jesus, kami kita pagligtas. Amen. Maraming salamat po. Pasensya po sa abala. Nais lang ng Diyos na malaman mo ang katotohanan. Hindi pa tungkol sa reliyon. Kundi atin tayong palataya sa bugtong anak. Walang iba kundi sa Jesus. Wala na po kaligtasan. Kahit saan nga pumasok sa reliyon. Pag hindi mo tunay na sinampalataya na sa Jesus, sapat na para tayo pumasok sa langit. Papapahamak na sa impyerno. Ngunit pag sinampalataya mo sa Jesus, na si Jesus ay sapat na. At sapat na ang ginawa niya 2,000 na karaan para sa iyong kasalanan. Magsisi ka, malampalataya ka, at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mo tagapagligtas, may buhay ka na walang hanggan. Ano ang bigla sabi ng Titus 1 po? Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na pangako ng Diyos na di siya makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahon walang hanggan. Wala pang mundo. Ang pangako ng Diyos ay nanatili na nang sino masasampalataya, may langit na uuwian at hindi mapapahamak sa kanyang kasalanan sa impyerno. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain tayo ng Panginoon. At to God be the glory. Basag.